I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Mayroon tayong upload videos, updates. Wow, ano yan? Pera! Nako! Ang dami nito guys ha. Sana all maraming pera. But anyway, shout out sa mga Marcos Loyalist supporters Filipino and OFW. Ayan, March 30, 2026. Wow. Shout out sa mga Marcos Loyalist again. Ito, para kompleto detalyado guys, basahin po natin, okay? Sabi dito, umabot sa 611 million ang naibalik sa kaban ng bayan mula sa proseso ng restitution sa pagitan ng gobyerno at mga state witness kaugnay sa flood control scam ayon sa Department of Justice. Wow. Sabi po ng Net25 6 hours ago guys. Di ba magandang balita yan mga kababayan? Yan dapat. Siyempre, saan ba nga mapupunta yan? Siyempre doon sa sa bangko ng bayan. Di ba? Sa treasury. Ibalik yan kasi pera ng bayan yan, naninakaw ng mga tao. Kilala nyo naman siguro kung sino mga yun. Matatandaang naunang nagbalik ng pera ang mga dating opisyal ng Department of Public Works and Highway, which is ang DPWH, na sina dating Yusek Roberto Bernardo, Engineer Henry Alcantara at Gerard Opolsinya, pati na rin ang kongresistang si Sally Santos na kinikilalang bilang state witness. You see. Sa next time, wag mahabang kamay. Pag hindi nyo pera, wag kang magnakaw. Diba? Kasi ang pagnanakaw, malas yun. So, yun, mga kababayan. Kulang pa nga yan 600 million. 611 million pala. Wow. So, ibig sabihin, marami pa. Marami pang maibabalik ng mga taong nagnanakaw sa kaban ng bayan. Ay, nako. Magkano ang target nila? 1.5 billion. Wow. Target ng ahensya na maibalik ang kabuang 1.5 billion na naging kickback sa mga proyekto. Hoy, gising. 'Di ba? Saka sa mga diyan, tawag dito, sa mga mahahabang kamay, ibalik nyo na. 'Di ba? Para naman kahit papaano, maibalik sa kaban ng bayan. Kung may puso kayo, ibalik nyo na. 'Di ba? Kasi magagamit din 'yan ng taong bayan. Samantala patuloy ang kanilang pagsusuri at pagproseso sa mga dokumentong isinumiti kamakailan ng Independent Commission for Infrastructure, which is ang ICI, upang makatulong sa kasalukuyang investigasyon. Di ba? Yung mga lahat ng dokumento ng ICI, kumbaga tinurn over sa sa ombudsman. So, abangan po natin mga kababayan na sana po makuha nila ang 1.5 billion. Wow. Sana man lang maibalik ang pera ng taong bayan. I'm go. So, ayan guys. Dami yan, Wow. Ayan, sabi ng Net25, courtesy ng Net25, 611 million nabawi sa restitution ng flood control scam. Alam po naman natin itong flood control ito guys, dekada na. Ang pagnanakaw dito. Ngayon lang natuklasan sa pamumuno ni Pangulong Marcos Jr. Ito ang maganda sa kanyang administrasyon kahit papano, 'di ba? Dahil dekada na itong pagnanakaw sa kaban ng bayan, ngayon na-expose. Buti nga sa inyo 'yan. 'Di ba? Natamaan talaga. Si Pangulong Marcos Jr. guys, walang sinasanto 'yan, kahit kakilala ka niya. Kung ikaw involved, delikado ka. Sabi po ng mga nag-comment. Ayan, only admin may pag-amin na korupsyon pero ang government mag-decide kung magkano ang isauli na wala pa naman kaso na isinasampa. What the heck? Bakit? Sa tingin nyo kaya? Kakasuhin mo kagad yung tao? Natural, investigahin mo muna. Ano ibig sabihin ng due process? Sige nga. Wow. Ano ba ibig sabihin ng due process? Minsan guys, ang ating mga kababayan hindi nakakaintindi. Hindi nila naiintindihan yung due process
Samantalang nung nakarang administrasyon, nagkaroon po ng mga pagkitil sa mga inosenteng tao, nadadamay. May due process ba na nangyayari sa EJK? Wala. 'Di ba? Ito yung mga taong utak pulbura ang utak, 'di ba? Kahit sabihin mo may due process, pipilitin pa nila na sabihin na walang kwenta 'yan, ganito. O mapupunta sa bulsa ng 'di ba? Ng politician. Bakit nakakasiguro ba kayo? Ano mapunta yun sa bulsa sa panahon ni PBBM? I don't think so. Hindi mangyayari yun. Siya nga ang nagbunyag eh. Siya nga ang nagbunyag. Siya ang nag-expose sa korupsyon. Tapos sasabihin nyo ganyan, di ba? Only one politician has been jailed. Diskaya mentioned more than 15. Kasi nga, due process, iniimbestigahin. Yun ang sabi ng Pangulo, guys eh. Ano yun? Porke nabanggit yung pangalan, ikulong mo kaagad. Oh my. Saan naman? Di ba? Sabi ng Pangulo, porke naman nabanggit mo yung tao, ikulong mo kaagad. Aba eh. May karapatan din naman silang litisin, di ba? Karapatan ng isang pamahalaan o isang ahensya tulad ng ombudsman na usisain o imbestigahin yung mga taong involved, di ba? So ibig sabihin karapatan nila po 'yun na malaman ang katotohanan. Kung sila ba isangkot. Di ba? Tapos imbestigahin, suriin mabuti. Kung magkanong pera ninakaw nila, di ba yan ang ibig sabihin ng due process, imbestigahin ng mabuti. Di ba? Hindi porke na-mention mo yung pangalan niya involved, ikulong mo kaagad. Ano man klaseng batas na mayroon sa atin? Di ba, guys? Kung ganun. Di ba? Minsan yung utak ng ating mga ibang kababayan mapurol. Panis, pinapatunayan ang talamak na korupsyon dapat hindi lang ang mga DPWS isama isama magsauli ang mga congressman. Lalo na yung pinuno. See, DDS yan. May patunay na nga eh. Na-impeach nga si Pangulong Marcos Jr. Napatunayan nyo ba? May patunay ba kayo? Wala eh. Mas magaling pa kayo sa mga nag-iimbestiga eh. Ito yung mga utak na walang alam. Di ba? 600 million, baka 30 trillion to go na lang. Hay, nako. Ito yung mga taong mga pulpulang utak sa social media. Ang mahirap sa ating mga ibang kababayan, gumawa ka ng kabutihan, gumawa ka ng kabutihan para malaman ng taong bayan na ang pagnanakaw sa kaban ng bayan, kailangan tutugisin ang mga sangkot. Ngayon, at mayroon kang nabawi, may masasabi pa sila. Mali pa rin. Ngayon, may nakulong naman, 'di ba? Kasi matibang ebidensya eh. Kay Diskaya, matibay talaga 'yun. Nakulong. Yung the rest, under investigation. 'Di ba? Kaya, minsan pairali natin yung utak natin, guys. Pare-pareho lang naman tayo mga edad. 'Di ba? May edad. O kaya, ibig sabihin, pare-pareho lang tayo na mga edad na ganyan. I think malalim na yung yung knowledge mo tungkol dito sa mga issue na ito. Hindi mo na kailangan mga pa sa dilim na wala kang alam eh. Dapat alam mo, 'di ba, bago ka magsalita ng hindi maganda. Yan ang hirap sa atin eh. Kahit sabihin mo tama, ginawa yung mali. Ang mali ginawa yung tama. Pag may ginawa ang gobyerno, sabihin nyo, walang kwenta yan. Walang nagawa ang gobyerno. Ngayon, pag walang nagawa, lalo kayo nagkikriticize sa gobyerno. 'Di ba? Kaya nga, ang isa sa mga dahilan kung bakit nag-upload tayo ng videos na katulad nito, 'di ba, para ma-inform yung taong bayan na may nagsauli, 'di ba? Tapos tinitingnan natin yung mga comment section. Hindi pare-pareho yung opinion, yung mga saloobin, ang iba galit. Gumawa ka na ng tama, mali pa rin sa kanila. Ganun, kapuro lang utak nila. Just a tip of the iceberg. Ay, nako, saan na ngayon? Yan, baka nasa ibang bulsa. Wag mo ikumpara yung admin ngayon at saka noon. Iba ngayon, di ba? Kayo naman, guys. Si PBBM na nga Si PBBM na nga ang nag-expose. Tapos sabihin nyo, napunta sa bulsa niya, ninakaw niya. May pruweba ba kayo? 'Di ba? Yung sa kakabibintang nyo, pina-impeach ang Pangulo, may natuklasan ba? May ebidensya ba kayo? Wala, nga. Ang totoong may ebidensya, yun, yung mga taong hindi marunong sumagot at hindi kayang i-explain yung pera na kinuha. Hindi mo alam kung saan niya ginastos. 'Di ba? Yun dapat ang batikusin nyo. Hindi yung taong mismo ang nag-expose
sa ibig sabihin, hindi yung mismong tao na nag-expose sa pagnanakaw ng kaba ng bayan ang pagbintangan nyo. Yan ang mahirap sa inyo. Kung sino pang nagsalita, malakas ang loob na isiwalat ang pagnanakaw sa kabayan ng bayan, yun pang ginagawa nyong suspect. 'Di ba? Magagawa nyo ba yun? Grabe kayo ha. Dekada na hinuhusgaan ang apelyidong Marcos, pero may napatunayan ba ang mga anti-Marcos? Wala. Nga. Hanggang haka-haka kayo. Kasi yung mga pagbibintang nyo, gawain ng puon nyo. Kaya nakulong. Yan ang hirap sa inyo eh. Pag nirisbakan kayo ng totoong issue. 'Di ba? Pag nirisbakan kayo ng totoong issue, sasabihin nyo, gawang istorya samantalang mayroon naman tayong source, 'di ba? At least may nagawa ang pamahalaan na ibinalik yung ibang pera. 'Di ba? Mali mo, yung ibang pera ginastos na pala ng mga kawatan. Ano pang gagawin natin? Siguro maaring ang gagawin ng gobyerno is kulong na lang. 'Di ba, guys? So yun, mga kababayan, ano po ang kapalagayan nyo? Kayo na balang musga? See you again on my next upload. Bye na babus. God bless Philippines. Follow me and likes, guys. There's more. Bye everyone.